Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo at patuloy tayong magpuri, patuloy natin sambahin. Patuloy na pasalamatan ng ating Panginoon sa umaga ito. Patuloy natin siyang pasalamatan sapagkat patuloy tayong nagkasama-sama ngayong umaga ito. At patuloy natin isikhang Kingdom ni Lord this morning. Palakpak natin ang ating mga kaisutang yaon. Tuloy na o Diyos na nananabi kami sa umaga ito. Patuloy na lumapit sa iyo. Hallelujah. Malaya tayo sa bayaw. Malaya tayo kumawin sa Panginoon. Buhay nato ngayon, nagiging asama
mo ay mga puso na yung presensya, O Diyos. Tuloy na ang kagalakan, O Diyos. Yung puno sa ay mga puso. Tuloy ka, O Diyos, na basta't ikaw ang aming kasama. Anong problema, O Diyos? Tunay na makakaya basta't ikaw ang kasama, Panginoon. Patuloy ka rin natin sa presensya mo. Jesus. Sabay-sabay natin purihin ang Panginoon. Sabay-sabay natin amplikan. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis.
nagbibigay ng tunay na kaligtasan, Panginoon. Jesus, salamat po Diyos sa iyong biyaya. Narito kami, Panginoon. Namumuhay dahil sa iyong biyaya, Panginoon. At patuloy kami umaaway, patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Tunay o Diyos na walang makakahalang sumali ito sa aming paglapit sa iyo. Tanggapin mo ang aming papuring, Panginoon. Buong puso ko rin nag-aawitan ngayon, Panginoon. Sa Jesus. Sa iyong kalinga
umagang ito sa ating mga sarili. Nais natin ng isang karanasan mula sa Panginoon na maranasan natin ang tunay na panibagong sigla, panibagong kalakasan. Tanging sa Panginoong Jesucristo, ito po'y ating matatagpuan. Tayo po'y patuloy na lumapit sa Kanya. Ano man yung laman ng ating mga puso ngayong umaga, ano man kabigatan, ano man yung meron dito sa atin, napakahalaga lamang na tayo ngayong umaga ay merong buong pusong pagpapakumbaba na lalapit sa Panginoon. Sino man ngayong umaga mayroong mga karamdaman mga espiritual, karamdaman mga pisikal, hilingin natin sa Panginoon ang kagalingan na Kanyang ipagkaloob sa atin. Ang Panginoong Jesucristo, siya noon, ngayon at magpakailanman, hindi siya nagbabago. At sino mang nagtitiwala sa Kanya ay magkakaroon ng panibagong kasiglahan, panibagong kalakasan. Napakahalaga lamang sa umaga ito, buong puso natin ilapit ang ating buhay sa Kanya, buong pagpapakumbaba na ating ihandog ang ating mga sarili, sapagkat ang buhay na ito hindi atin, ito ay sa Kanya. At patuloy lamang tayo lumapit sa Panginoon ngayong umaga. Let us pray, patuloy tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ano mang bigat, ano mang suliranin, ano mang meron tayo ngayon, ating ilapit sa Panginoon. At hayaan natin, sino man ngayong umaga ito, ang nakakaranas sa parang mayroong kabigatan, mayroong kabiguan sa kanyang buhay. Sino man ngayong umaga nakakaranas na parang nagkapos na kung ano mang gawa ng kaaway, sa Panginoong Yesus ay mayroong kanayaan sapagkat naparito siya upang pagkalooban tayo ng isang buhay na ganap at kasisiya. At nandiyan sa kanyang palagi, mayroong kagalakan na kanyang pinagkakaloob. Sa gitna ng mga pagsubok na maaaring pagdaanan natin, tayo lumapit sa Panginoon. Hallelujah! Sino man sa umaga ito, nagdanais ng panibagong kasiglahan, panibagong kalakasan, itas natin ang ating kamay sa Panginoon bilang tanda ng ating pagsuko sa Kanyang harapan at pag-amin sa ating sarili na Panginoon, narito ako ngayong umaga. Lord, kumilos ka sa aking buhay, gumawa ka, Panginoon. Lord, ayaw ko na mabuhay sa aking sarili. Nais ko na ikaw ang gumawa, ikaw ang kumilos, ikaw ang manguna sa aking buhay. Hallelujah! Sa Panginoong Jesus, tunay na mararanasan natin ang panibagong kagalakan, panibagong kapayapaan mula sa Kanya. Maranasan natin ang pag-ibig na pinagkakaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Jesucristo na inialay niya Kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Patuloy na tayong lumapit ngayon. Isurrender natin ang ating sarili sa Kanya. Hallelujah! We praise you, Jesus. We glorify your holy name, O God. Hallelujah! Panginoon, tunay po na ikaw lamang nakakaalam ano man ang laman ng aming mga puso, ano man ang aming mga pinagdaraanan ngayon. Lord, tunay po namin po itinatas ito sa iyo. Kami po Diyos ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Aming kinikilala, inaamin na wala kaming magagawa sa aming mga sariling kakayanan, sa aming sariling lakas, sapagkat tunay, Panginoon, na kami nagkaroon ng kamuluhan dahil sa ginawa mo nung sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon kami ng katuwiran dahil kay Jesucristo na siyang Panginoon at tagapagligtas na siyang manunubos ng buhay. Dakilang Diyos ngayon pong umagang ito, kinikilala ho namin na ikaw lamang namin kailangan sa aming buhay. Mayroon ho kaming kapaguran sa aming mga kalooban, sa aming damdamin, Panginoon. Nandun na, pagod na ho kami, Panginoon, sa kung ano mang aming kinakaharap, sa aming pinagdadaanan sa araw-araw, sa mga alalahanin na meron, Panginoon. Sumalit ngayong umaga, Panginoon, amin itong inilalagay sa iyong makapangyarihan at mapagpalang kami, Panginoon. Lord, nagtitiwala ho kami na ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Diyos sa buhay, ikaw lamang makapangyarihan sa lahat. Lord, patawarin mo kami, ano man ang aming mga pagkakasala, mga pagtitiwala sa aming sarili, na tunay, Panginoon, ikaw lamang dapat namin asahan, ikaw lamang aming dapat na pagkatiwalaan. Lord, forgive us, at ngayon pong umaga, patuloy kami lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba ang manal. Hallelujah! Ito ang aming buhay, Panginoon, aming isinusuko sa iyo. Hallelujah! Dahil ang Diyos, pakinggan mo ang dalangin ng bawat isa. At ngayong umaga, pagkaloob ng kagalingan sa puso. Hallelujah! Bawat isa atin ay umapit sa Panginoon. Bawat isa atin manalangin sa Kanya. Anuman ang laman ng iyong kalooban. Anumang mga kabigatan. Anumang mga meron tayo sa ating sarili. Minsan yung ating buhay ay punong-puno ng makasariling hangarin. Subalit hindi yun yung nais ng Panginoon.
Minsan hindi nagaganap yung kanyang plano, hindi nagaganap yung kanyang kalooban. Dahil patuloy natin ini-insist, maaaring patuloy natin ini-insist yung gusto natin. Ngayong umaga, i-surrender natin lahat sa Panginoon. Ihingag natin anumang laman ng ating mga puso, anumang kabigatan, at ang kapayapaan, kagalakan ay maranasan natin ipagkaloob ng Panginoon sa umaga ito. Hallelujah! Tunay ng kasabikan na patuloy na lumapit sa Kanya. Patuloy natin maranasan. Hallelujah! Manalangin tayo sa Panginoon. Praise you, Lord. Lumalapit kami sa iyong biyaya, O Diyos. Kumakanong kami sa iyong dakilang Diyos. Hallelujah! Lord, sa iyo lamang masusumpungan ang tunay na kapayapaan, kagalakan. Panginoon, ang kagalingan sa kalooban ng sino man na mayroong sugat ang kanilang puso. Hinihiling namin na iyong pagalingin, abutin ngayong umaga. Dumaloy ang kagalingan mula sa iyo. Lord, sino man sa umagang ito na inaamin na wala siyang magagawa sa kanyang sarili, hinihiling namin, Panginoon, na ikaw maghari sa kanyang buhay. Puluan mong muli ang kanyang buhay ng kasiglahan, na purihin ka, itaas ka, parangalan ka, at patuloy na pamaghariin ka sa kanyang buhay. Hallelujah! Panginoon, hayaan mo na sa umaga ito. Maging karanasan namin ang awitin ito, Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord God. Muli mo iparanas ang panibagong kasilahan. Panibagong kalibasan, Panginoon. Praise you, Jesus.
buhay sa Kanya lamang nagmumula. Ngayong umaga, patuloy natin pasalamatan ng Panginoon. Ano man ang pagpapala ating tinanggap. Hallelujah, praise Jesus. Lord, salamat po sa kagalingan sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa kagalingan sa aming mga pisikal na katawan. Salamat, Panginoon, sa iyong muling pagpupuno sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na aming natanggap. Salamat, Panginoon, sa pagsasaayos mo ng aming mga buhay. Buhay na kung saan gulong-gulo ng mga panahon, gulong-gulo ng araw, walang patutunguhan, subalit pinagkalooban mo ng panibagong direksyon, Panginoon. Amang Banal, maraming salamat po. At sa umagang ito, mayroon kaming kagalakan at patuloy kaming kakanlong sa iyong presensya. Amang Banal, hayaan mo na sa pamamagitan ng iyong salita na aming tatanggapin, patuloy ito magsilbing pagpapala sa aming buhay. Hayaan mo ng bawat isa sa amin, patuloy po na tanggapin ito. Ito man ay pagtuturo, ito man ay pagtutuwid, ito man ay pagsasaayos mo sa amin. Tanggapin namin bilang pagpapala na mula sa iyo. And we pray, Lord, na patuloy ka pong mag-usap sa bawat isa. Pagpalain mo ang bawat isa, baguhan manunatihan sa iglesia ito, at patuloy ka pong maparangalan. Maitas ang iyong dakilang pangalan, sapagkat tunay po na ang iyong salita ay nagsasabi na walang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ibang buhay kundi tanging kay Jesucristo lamang, at siya lamang ang patungo, siya lamang ang patungo sa Ama. Salamat po sa umagang ito. Dalangin namin ang makalangit na pagpapala ang iyong igawad sa bawat isa. Ito pong aming pagsamba, pagpupuri sa tanging pangalan ni Jesus na Panginoon. Amen. 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 Hallelujah. Tunay lamang po na sa Panginoong Jesucristo ay mayroon po tayo katiyakan ng kaligtasan. Tunay na mayroong kapayapaan sa Kanya, at sino mang lumalapit sa Kanya, kailanman hindi ho mabibigo. Sapagkat si Jesucristo ay tiyak po, no, sa buhay ng bawat isa. Tiyak na Kanyang buhay ay Kanyang inihandog sa krus upang tayo po ay maligtas, magkaroon ng panibagong kalakasan, magkaroon ng panibagong buhay. At ang sino man ang lumalapit sa Kanya, ipinagkakaloob niya ang katiyakan ng kaligtasan ito. So ngayon po umaga, patuloy nating pagtiwalaan ang Panginoon, ang Panginoong Jesus ng ating mga sarili, ng ating buhay. Minsan, mayroon akong isang nabasang Facebook post ng isang mag-aaral. Ang kanyang sabi, alos maging ang aking sarili, hindi ko na makita na mayroong tama ang aking sarili. Sabi ko sa isang sagot, isang reply ko sa kanya, sabi ko, tama, wala nga naman tayong kabutihan sa ating sarili. Sapagkat ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Walang kabutihan na meron tayo sa ating sarili, sa anong aasahan natin? Anong uri ng kabutihan ang makikita? Wala. Nagkaroon ng kwenta yung buhay natin nang inihandog ni Kristo ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, na magkaroon tayo ng pag-asa sa Kanya. Nagkaroon ng liwanag yung buhay natin, na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang kaligtasan sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesus. Ang buhay mo at ang buhay ko ay nagkaroon ng kwenta dahil kay Kristo. At hindi dahil sa magandang ginagawa mo. Hindi sa kabutihan na meron ka. Tanging biyaya ng Diyos ang buhay na meron tayo ngayon. Biyaya ng Diyos kung bakit tayo humihinga ngayon. Bakit tayo nakapaglilingkod sa Kanya. Sabi ko nga nung nakaraang linggo, haharap tayo sa Panginoon. Na hindi yung mga naabot natin sa buhay ang ating daladala. Hindi yung trabaho natin na meron tayo ngayon. Hindi yung natapos natin na pag-aaral, master degree, doctorate degree. Hindi yung naimpok natin kayamanan ang ihaharap natin sa Panginoon. Hindi yung mga bagay na yun. Dalawa lamang ang maaari natin iharap sa Diyos. Una, kasalanan. Pag binuksan ng Panginoon ang aklat ng buhay, lahat ng kinatatago-tago natin sa ating sarili ay malalantad. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, anong kabutihan na meron tayo? Wala. Tanging kabutihan ni Kristo.
Pangalawa na maaaring iharap natin sa Panginoon ay ang katuwiran ni Kristo. At ang meron lamang na katuwiran ni Kristo ay ang lumapit kay Jesus, nagpakumbaba sa Panginoong Jesus, tinanggap yung kanyang ginawa at hindi sa kanyang sarili yung paraan ng kaligtasan. Kundi yung kaligtasan ay bunga ng ginawa ni Kristo sa krus, sapagkat mayroong nagbayad para sa iyo, mayroong nagbayad para sa akin, upang ikaw at ako ay maligtas. At kung meron mang kabutihan, meron tayo ngayon, ito ay ang katuwiran ni Kristo. Pagdating ng araw, kapag yung katuwiran ni Kristo ay nasa iyo, tiyak na nga ang buhay mo ay nasa aklat ng buhay. At walang kahatulan ng anumang kasalanan. Sapagkat anumang kasalanan, ito'y inalis na ng Panginoon sa atin, bunga ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngayon, tayo po'y naligtas. Tayo'y natubos sa ating kasalanan. Walang ibang nais ang Panginoon na mapangyari sa ating buhay, kundi ang masunod ang kanyang kalooban. Ngayong umaga, ang ating pong pag-aaralan is understanding the will of God. Napakahalaga ng kalooban ng Diyos na higit nating maunawaan. Hindi tayo gumagawa ng anumang mabubuting bagay para tayo maligtas. Kundi gumagawa tayo sapagkat tayo ligtas na at sumusunod sa nais ng Diyos. Sumusunod sa kanyang kalooban. Diba? Plano niya na yung nagaganap ngayon sa buhay natin. Hindi na yung plano mo. Hindi na yung sarili mong gusto. Hindi na yung nais mong lakaran kagaya ng araw na kung anong maisip natin, yun yung gagawin natin. Pero ngayon, yung kung ano ang gusto ng Panginoon, yun yung mangyayari. Sapagkat ikaw at ako ay tinubos na ng Panginoon, naligtas na ho tayo. So hindi na yung ating sarili kagustuhan. Actually, mayroon pong tatlong will sa daigdig. Una, God's will. Pangalawa, permissive will. At pangatlo, yung self-will. Ito yung self-will natin, ito yung gustong-gusto nating mangyari sa ating mga sarili. Hindi natin iniisip yung kapakanan ng iba, hindi natin iniisip yung gusto ng Panginoon na dapat na mapangyari. Yung self-will, palagi yung itong nakasentro sa sarili. Anumang pakinabang mo, yun yung gagawin mo. Anong magbubunga, at ito'y maaari magresulta sa iyo ng kaligayahan, gagawin mo. Subalit hindi mo iniisip na mayroong mawawasak na pamilya, hindi mo iniisip na may masisirang buhay, hindi mo iniisip na maaaring dumating ang panahon mismo ang sarili mo ang masira. Dahilan sa sariling gusto. Yun ho yung self-will. Pangalawa, permissive will. Bakit nangyayari ang permissive will? May mga pagkakataon kasi ang gusto ng Panginoon ang dapat na mapangyari sa buhay natin. May mga panahon sa buhay natin na kapag ka-insist natin ng ating gusto, nangyayari naman. No? Nangyayari naman. Bisan walang makapagpipigil no? Kapag ginusto mo. No? Subalit, hindi yun yung gusto ng Panginoon. Nangyari, hindi natin maaari sabihin na nangyari sapagkat ito talaga yung kalooban ng Panginoon. May mga pagkakataon na akala natin kalooban ng Panginoon, pero ang totoo, hindi niya kalooban. No? May mga pag-aakala tayo ito kasi yung gusto ng Panginoon, hindi niya yung gusto. Hindi niya yung plinano, hindi niya yung ginusto. Minsan ginusto natin sa ating sarili. At marirealize natin isang araw na hindi niya yung gusto dahil minsan nararanasan na natin yung consequence. Maging maingat tayo sa dalawang ito. No? Sa pag-aakala ng permissive will is God's will. Halimbawa sa mga Israelita. Alam niyo ba sa mga Israelita, hindi ipinagbabawal ng Diyos ang pag-aasawa ng marami? Bakit ginawa ni Solomon? Bakit ginawa ni David? Bakit ginawa ng mga naunang mga tao sa Biblia? Ginawa nila sapagkat hindi naman ipinahintulot ng Diyos. Pero ano nangyari? Ginusto ng tao. Pero kung babasahin nyo yung buong kwento ng mga taong ito, palaging mayroong consequence. Ano ang nangyari kay Abraham? No? Na ibinigay si Hagar. No? At mismo yung kanyang asawa, sabi ng kanyang asawa ni Sarai,
Alam ko na kalooban ng Panginoon kasi nangako ang Panginoon eh. No? Ang promise to Lord, magkakaroon sila ng anak at magkakaroon sila ng galing sa isang lahi, magkakaroon ng isang bansa. At yun yung Israel. Ngayon, nung narinig ni Sarai, nakikinig siya sa usapan ng dalawa, sabi niya pag-alis, matanda na tayo, paano ba tayo magkakaanak? Isipin nga ho natin yung panahon na ito. Sino nga ba talaga magkakaroon pa ng anak sa edad na 90 at 100 years old? Wala na. Isang katatawanan kapag mangyari yung bagay na yun. Okay? Pero sa Diyos walang imposible at ano man ang kanyang sinabi, dapat mong pagtiwalaan. Dapat mong asahan. So nagkaroon, kumbaga, pinangunahan ni Sarai at ang akala niya, sabi niya, alam ko na ang plano ng Diyos. Ito si Hagar. No? Dito magkaroon ka ng anak at ito ituturing nating anak. At sapagkat dito magaganap ang pangako ng Diyos. Yun ay kaisipan ni Sarai. Subalit hindi yun yung kaisipan ng Diyos. Dumating yung panahon, pinangunahan yung plano ng Diyos. Anong nangyari? Yun yung permissive will. Nagkaroon sila ng anak, dumami yung lahi, andyan ho ang lahi ng mga Arabo. Subalit ang plano ng Diyos ay patuloy at patuloy pa rin magaganap at hindi maaaring hadlangan ng anumang plano mo sa buhay mo. Hindi maaaring hadlangan. Nangyari pa rin na yung plano ng Diyos ay ang naganap sa buhay ni Abraham. Nung magkaroon siya ng anak kay Sarai at yun ay si Isaac. Okay? Nagkaroon ng anak si Isaac, no? At mayroong dalawang kambal. Ito po ay si Jacob at si Isaac. Hindi, si Esau, di ba? Si Esau. Okay. So nagkaroon ng anak. Ito yung matinding pangyari, no? Sapagkat ganoon din eh. Hindi nangyari yung kalooban ng Panginoon. Dapat na mangyari kay Esau dahil si Esau nakatingin sa mga material na bagay pansamantala. Ipinagpalit yung kanyang birthright doon sa isang mangko na pagkain na pansamantala lang. Subalit yung eternal blessing hindi niya natanggap. Ngayon po, andyan ang lahi ni Abraham, ni Jacob, ang bansang Israel. Promise Lord eh. Hindi maaaring mahadlangan, hindi maaaring magbago. Ang God's will ay God's will. Pag pumasok ka sa self-will, tiyak na kaguluhan at wala kang tiyak na patutunguhan. Bakit ba tayo gumagawa ng mga desisyon? Mga desisyon minsan na kahit nalabag sa kalooban ng Panginoon, minsan affected ho tayo ng emotion. Affected ho tayo ng ating pakiramdam. And then affected ho din ho tayo ng presenteng sitwasyon. Maaaring yung decision mo ngayon ay may kinalaman sa kung anong nangyayari ngayon sa iyo. Pero ang tanong dito, ito ba ay kalooban ng Diyos na nagaganap sa buhay ko? Ito ba ay kanyang kalooban? Paano nga ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Unawain natin ang kalooban ng Diyos ay higit sa iyong kaisipan. Higit sa iyong iniisip. Higit sa nakikita mo. Higit pa kaysa nauunawaan mo. Okay? Kinakailangan dito ang pananampalataya. Na asahan mo na ang Diyos ay may mainam na plano. Kinakailangan dito yung pag-aantay sa takdang panahon na gagawin ng Diyos, na pagkilos ng Panginoon. Kung mapapansin po natin sa passage, ang ating passage is Ephesians chapter 5, verses 1 to 20. Okay? Ephesians chapter 5, verse 1 to 20. Okay? So, sabi ng talata, yaman kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya kanyang buhay. Bilang malimbuyak na hain, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid. Karumihan o pag-iimbot, gayon din ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan at pambibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay o mapag-imbot. Sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyos. Huwag kayong padaya kaninuman sa pamagitan ng mga pangatwirang
walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makikisangkot sa kanila. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag. Sapagkat kayo'y sa Panginoon, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan. Mga bagay na dulot ng kadiliman, sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kayahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan at ang mga naliliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng mga matatalino at di tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip sikapin ninyong mapuspos ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng salmo, mga himno, mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpasalamat sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain po ang salita ng Diyos na tinanggap po natin ngayong umaga. So dito ho, mapansin ho natin na ang kalooban, ang nais ng Diyos is perfect. Perfect yung will ng Panginoon. Perfect yung kanyang nais. Perfect yung kanyang kalooban. So, ito ho, bago pa man tayo pagplanuhan ng ating mga magulang na ipanganak sa daigdig, ang Diyos ay mayroon ng matagal na plano para sa atin. So ngayon, unawain ho natin na walang ibang sinasabi ang Panginoong Jesus nung siya'y nagkatawang tao sa lupa. Sa John chapter 5 verse 30, sabi niya, by myself I can do nothing, I just only as I hear, and I seek not to please myself, but Him who sent me. Mapapansin ho natin na kapag binasa natin yung buong gospel, wala ho tayong mababasa na si Jesus ay gumawa ng sarili niya lamang na kagustuhan. Palaging sinasabi niya, ano man ang kanyang narinig mula sa Ama, yun yung kanyang ipinapahayag. Ano man ang kalooban ng Diyos, ng Ama para sa kanya, yun ang kanyang ginagawa. Maraming mga pagkakataon na nanalangin ng Panginoong Jesus na kanyang sabi, not my will, but your will be done. Mali tayo ay tinuruan ng Panginoon kung paano dapat manalangin. No? Itinuro sa atin ng Panginoong Jesus. No? Kung paano maganap ang kalooban ng Diyos at hindi ang ating mga kalooban, hindi ang ating mga sariling kagustuhan sa buhay. To do the will of God, we must fully surrender our life to Him and allow His word to fulfill in our life. Hindi magaganap ang plano, ang kalooban ng Diyos sa ating buhay kung patuloy tayong mabubuhay para sa ating sariling kagustuhan. Kinakailangan natin i-give up yung sarili natin. Oras na ating i-give up yung ating mga sarili sa harapan ng Panginoon, tiyak na daranas tayo minsan ng hirap ng kalooban. Tiyak na daranas tayo minsan ng kirot sa ating mga damdamin, hapdi sa ating kalooban. Dahil minsan mayroong inaayos ang Diyos sa atin. At wala siyang ibang plano, yung kanyang kagustuhan, yung kanyang nais lamang ang nais niyang maganap. Maraming mga pagkakataon sa ating buhay, nagkakagulo-gulo yung buhay ho natin. Sapagkat madalas na nais nating mangyari yung gusto natin. Alam nyo, yung maaaring gawin natin sa ating sarili na pagpaplano, sa kasalukuyan, maaaring nakikita lamang natin yung advantage sa kasalukuyan. Pero kinabukasan, kumusta? Alam pa ba natin kung ano ang mangyayari? Alam pa ba natin kung ano magaganap? Kontrolado pa ba natin ang bukas?
Wala akong makapagsasabi. Maaari ang dami mga nagplano sa kanilang buhay na sa edad kong 30 years old, ganito ang gagawin ko. Biglang may mga pangyayaring aksidente sa buhay at hindi niya na nagawa yung kanyang gustong gawin sa buhay. Maaari pinalo niya na ito, pupunta kami sa ganitong lugar at ito yung gagawin ko. Dito, magbabakasyon kami, magpapakasawa sa buhay. Pero hindi niya na nagawa pa. Bakit? Kasi kung ano na ang mga nangyari. Maaaring hagnaman ng Diyos ang mga plano natin para isakatuparan lamang ang kanyang nais sa ating buhay. Pero tandaan natin na ito'y bahagi ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat minsan ayaw ng Diyos na tuluyan tayong mapahamak. Naalala ko minsan yung isang video sa Facebook ng isang babaeng naglalakad, naka-airphone, nagsiselfone, naglalakad siya. At biglang dinaganan siya ng isang lalaki, itinulak at nadaganan ng babae ito. Nagalusan mo siya at galit na galit ang babae ito. At ang tanong niya, bakit mo ako itinulak? Ano bang ginawa ko sa iyo? Sabi ng lalaki, kung hindi kita itinulak, malamang nasagasaan ka na. May mga pagkakataon sa buhay natin. Talagang may aalisin ang Panginoon sa buhay natin. Kaysa lubusan tayong mapahamak. May babaguhin ang Diyos sa ating buhay. Bago pa maging huli ang lahat. Kaya ito masasabi ko, ipagpasalamat mo sa Diyos kung ano man ang pinagdaraanan mo ngayon. Sapagkat hindi mo alam kung ano ang mangyayari kinabukasan at yung nagaganap pa na ngayon ay proteksyon, pag-iingat sa iyo ng Diyos dahil mahal ka ng Panginoon. Sino ba ang makapag-question sa kalooban ng Diyos? Yamang limitado ang ating kaisipan. Limitado ang kayang gawin ho natin. Ipagpasalamat natin sa Kanya ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. At kung ano mang meron tayo ngayon. Sabi ho ni A.W. Tozer, I am thy servant to do thy will, and that will is sweeter to me than position of riches or fame, and I choose it above all things on earth or in heaven. So ito ho yung pahayag ng isang lingkod ng Diyos. Sabi niya, mas nanaisin ko, no? Mas nanaisin kong maganap yung nais ng Diyos sa aking buhay bilang kanyang lingkod kaysa magkaroon ng kayamanan at posisyon sa daigdig. Alam niyo ang posisyon at kayamanan pinag-aaway-awayan. Nagkakagulo yung buhay. Nagkakasira yung dating mga magkaibigan. Maging minsan magkakamag-anak. Nag-aaway-away. Naghahablahan sa korte dahil po sa kayamanan na meron. Subalit kung ang maging kayamanan natin ang plano ng Diyos sa ating buhay, walang sino man ang maaaring umagaw nito sapagkat ikaw lamang ang makauunawa ng plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi ito maunawa ng iba kaya walang mag-i-interest ng kalooban ng Diyos sa buhay mo. Walang sino man ang mag-i-interest itong agawin ito sa iyo. Gawin mong kayamanan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Yung nais ng Diyos sa buhay mo, ang tanging kanyang ay yung nais ng Diyos sa buhay mo ay tanging sa kanyang salita lamang masusumpungan. So, saan natin nahanapin? Balik ko tayo sa Word of God. I-check natin ang Word of God. Sa bawat desisyon at gagawing mahalaga, ang kalooban ng Diyos ang dapat nating itinatanong. Ito ba yung nais talaga ng Panginoon sa buhay ko? Ito ba yung talagang gusto ng Diyos sa aking sarili? Maging sa mga nagaganap sa ating buhay, maunawaan natin kung ito'y permissive will or ito'y God's will. Kalooban niya o hindi niya ba ito kalooban sa buhay ko? Bagaman minsan, maaari nating mapagkamalan ng nangyayari sa atin ay kalooban ng Diyos. Bakit? Minsan kapag kasunod-sunod yung blessing, sasabihin natin, ito'y kalooban ng Panginoon. Pero kung ang blessing na yan ay tinuturing mong kalooban ng Panginoon ay naglalayo sa iyo sa relationship mo sa Panginoon, ito ho tiyak, hindi yan mula sa Diyos. Mula yan kay Satanas. Bakit may pagmamayari ba sa Satan sa daigdig? Ito naman, ang pagbabatayan natin mula sa salita ng Diyos. Sa ikatlong temptation kay Jesus, iniakyat si Jesus sa pinakamataas na gusali.
ipinakita ni Satan yung kayamanan ng daigdig. At ang sabi ni Satan, kung magpapatira pa ka pa sa akin at sasama sa akin, ibibigay ko sa iyo ang kayamanan ng daigdig na ito. Wala akong pagmamayari si Satan. No? Magnanakaw si Satan eh. No? Inaangkin niya, hindi kanya. Hindi niya nakita, yun na yung kanyang kaharap ay yung Creator mismo na kanyang pinagsasabihan na nagkataong tao. Maaari hindi niya na-recognize o maaari sinusubok niya lamang yung pagiging tao ng Panginoong Jesus. Ganun yung gusto mangyari ng kaaway. Malayo tayo sa Diyos. Kung ang offer ng blessing na yan tinatawag natin ay pagpapala yan, tiyakin natin kung ito'y kalooban ng Diyos o hindi. Kung ang tinitingnan natin na blessing ay makapaglalayo sa atin sa Panginoon, ihinto na natin. Hingin natin yung nais na. Huwag ho natin ipakipagsapalaran ang anumang bagay sa walang tiyak na patutunguhan. Mapapahamak lamang tayo. Ngayon, may mga pagkakataon na minsan akala natin hindi niya kalooban. Pero yun pala ay kalooban niya. Kailan kaya maaari mapagkamala natin na hindi niya kalooban yung nagaganap sa ating buhay? O kailan natin maaari mapagkamalan na maaaring hindi kalooban ng Diyos yung nangyayari? Madalas sa mga panahon na tayo nasasaktan, nabibigo, ang tingin natin hindi na kalooban ng Diyos yung nangyayari sa buhay natin. Pero i-check ko natin sapagkat madalas na kung ang Diyos ay gumagawa, may mga panahon na maaari kang masaktan. Maaari mabigo ka. Sapagkat ang nais niya na muli kang i-redirect ng Panginoon sa kung ano ang kanyang nais na mapangyari sa buhay mo. Halimbawa na nga lamang sa relasyon. May mga relationship na inaalis ang Panginoon sa atin. May mga relasyon na inaalis ang Panginoon sa atin. Alang-alang sa kanyang pag-ibig sa atin, kahit pa masakit, dahil alam niyang magiging hadlang lamang ito sa kanyang plano sa buhay mo. Kaya ngayon pa lamang inaayos ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, matutuhan natin na pagtiwalaan ng Diyos. Tingnan ko natin sa talatang ito ang mga praktikal na mga katotohanan. Okay? Kapag atin pong naunawaan ang plano ng Diyos, unti-unting makikita rin sa atin si Kristo. Nahahayag ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Check ho natin. Okay? Sabi ng verse 1, yamang mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Tayo ho'y pinaging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ka naging anak ng Diyos sa kung ano pa mang mga bagay o sa paggawa mo ng kabutihan. Ang lahat ng tao po, hindi naman anak ng Diyos. Lahat ng tao, nilikha ng Diyos, pero hindi anak ng Diyos. Naging anak lamang tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ayon sa kanyang pangako sa John 1:12, nang sino mang tumanggap at nanalig sa kanya ay kanyang pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay? Nagkaroon lamang tayo ng karapatan dahil kay Kristo. No? So ngayon, sabi ni Paul, yamang minamahal na anak ng Diyos, tularan ninyo siya. Yung salitang tularan dito, mula sa salitang Greek na, sa Griego na memetay, na ibig sabihin is imitator. No? Imitator. Kinukopya. No? Or, sa ibang kahulugan is follower, tagasunod. Alam niyo, sa loob ng bahay, madalas, yung mga anak niyo, halimbawa, o yung anak niyo ay nagiging maingay, nagiging madaldal, may mga panahon na hindi ka na dapat pang magtaka bakit nagiging madaldal siya. Bakit po? Ako sabi dito sino ang kanyang tinutularan? Sino ang kanyang nakikita? Isa sasabihin mo sa anak mo, yung batang to masyadong sinungaling na, i-check mo ang sarili mo. Okay? Kasi, saan niya nakuha? Kasi pastor, nung ipinanganak yan, may Facebook account na yun. Nag-Facebook na yan, malamang kung nakuha. Unang-una sa inyo yan, ay kayo yung maaari kong influence sa kanila. No? Batang to, ang galing-galing na magsinungaling. No? Batang to, ang galing-galing na magmura. I-check mo sarili mo. No? Maaaring, ito po ay hindi mula sa kung saan-saan, sapagkat ang bata
habang siya'y lumalaki, mayroon siyang model na nakikita. No? Tayo po ay pinaalalahanan bilang tagasunod ni Kristo na maging kahalintulad ng Panginoon. At upang tayo maging kahalintulad, sapagkat ito yung kanyang kalooban. No? Hindi yung maging sarili, lumabas yung ating sariling nature, na sabihin natin, ito talaga ako, wala na talaga pagbabago to, pastor. Ako na talaga to. Actually, kapag sinunod mo yung nais ng Panginoon sa buhay mo, no? Ang totoo, mayroon palaging struggle sa iyong sarili, yung pagbabagong loob at maganap yung kalooban ng Panginoon. Mangyayari lamang yon kapag nagkaroon tayo ng lubusang pagsuko ng buong buhay natin. Pag sinabi mong pagsuko, hindi na ikaw yung nagmamaniobra ng buhay mo. Hindi na ikaw yung operator ng buhay mo. Kundi ipinagkaloob mo na sa Panginoon at kung ano man ang kanyang maliwanag na salita, yun yung magaganap. Yung surrender na may kinalaman sa salitang give up, isinuko na natin, ibinigay na natin ang lahat sa buhay natin sa Panginoon at walang anumang mangyayari na sarili mo lamang nakagustuhan. Ito ho'y palaging na mabatay sa salita ng Diyos. Ang sabi ho ng verse 2, mamuhay na puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil na sa pag-ibig ng Panginoon sa Ama, sinunod niya ang kalooban ng Ama. Alam niyo, sino mang umiibig? Walang sino man, kung ikaw ay tunay na umiibig, imposibleng masuway mo yung iniibig mo. Tama po, mali. Imposibleng suwayin mo kasi mahal mo. Kung mahal mo ang Panginoon, imposibleng suwayin mo yung kanyang gusto sa buhay mo. Palaging nasa ilalim ka ng pagpapasakop. So, dahil na sa pag-ibig ni Kristo, kanyang nagawa na maihandog ang kanyang sarili bilang sakripisyo sa katubusan ng sangkatauhan. Yung pinaka-meron siya sa kanyang buhay ay kanyang naibigay dahil sa kanyang pag-ibig. Pag-ibig sa Ama at pag-ibig sa sangkatauhan. Minsan, marami tayong maaaring ginagawa na hindi udyok ng pag-ibig sa Diyos. Minsan ginagawa mo yung isang bagay dahil sa ibinigay sa iyo yung task. Ibinigay sa iyo yung trabaho. Ang maglinis sa church, mag-lead ng small group. Ang manguna sa mga gawain dahil meron kang posisyon. Kaya gagawin mo. Pero minsan, taliwas sa kalooban mo yung ginagawa mo. Kaya minsan wala kang kagalakan na gawin yung bagay na yun. May mga pagkakataon na maaaring pumunta ka sa church dahil meron kang mga kaibigan. Dahil i-check mo, totoo nga ba yung pinos ni pastor na ang ganda ng stage? Makita ko nga. Pero wala yung pag-ibig. Kung hindi ito mula sa pag-ibig sa Panginoon, tiyak na hindi ka rin lubos na mapagpapala. Kahit na andito ka, kahit na sumusunod ka, kung wala kang pag-ibig, hindi ka rin lubusang makasusunod sa Kanya. Hindi ka lubos na mapagpapala sa kung anumang ginagawa mo. So yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, kasama dito yung pag-ibig sa Kanya. Napakalaga matuklasan natin ang ating sarili, makita natin ang ating sarili. Kung bakit tayo naglilingkod, bakit tayo sumusunod? Dahil sa pag-ibig na meron. Sabi, puspos ng pag-ibig. Ibig sabihin ng puspos is puno ka ng pag-ibig. Okay? So, ito yung mahalagang makita natin, mahalagang maunawaan natin. No? Halos ito mismo ang saway ni John sa mga taga-Epeso sa Revelation chapter 2 verse 3 to 5. Sabi mismo si Jesus, nirebuke niya yung mga taga-Ephesians. Sabi niya, alam ko rin matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi na lupaypay. Ngunit ito ang pinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan at talikdan ng iyong masasamang gawa at gawin mo muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ito yung matinding maaaring kahinatnan. Bakit po? Sabi ni Lord, okay mga taga-Epeso, nakita ko yung pagtsatsaga ninyo.
Nakita ko yung hirap ninyo. Nakikita ko na sumusunod naman kayo. Nakita ko naglilingkod naman kayo. Subalit ito lang yung napansin ko sa inyo. Gumagawa kayo ng walang pagmamahal. Ginagawa niyo yung isang bagay na walang pag-ibig. Alam niyo, nakakapagod minsan yung paulit-ulit yung ginagawa mo pero wala kang pag-ibig at darating ang panahon susuko ka. Pero sino mang mayroong pagmamahal sa Panginoon, kahit na anong pagdaanan, kahit na paulit-ulit yung mga bagay na kanyang ginagawa paglilingkod sa Panginoon, kapag ka mayroong pag-ibig, tiyak na mayroong kapong kagalakan sa iyong puso. Ang sabi ni Lord, sabi niya, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na umahal tulad ng dati. Ang sabi niya, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, ibalik yung unang tamis ng pag-ibig sa Panginoon. Minsan dahil sa kawalan ng pag-ibig sa Diyos, maging ang kanyang salita ay wala na rin impact sa buhay natin. Minsan magbabasa ka ng Word of God, parang wala lang. No? Noong araw, halos usong-uso yung mga notes, yung mga love letter na tinatago, no? Sa baulo kung saan maaaring itago nila na sila lang makakabasa. Minsan yung love letter na napakaikli lamang na sulat, okay? Isang paragraph lang na sulat, nabasa niya na, pero actually, minsan dahil umiibig ho siya, babalik-balikan niya yun. No? Babalik-balikan niya yun, titignan ulit, nauso yung cellphone. Nung nauso yung phone, hindi madilit-dilit yung message. Kahit na nabasa niya, basa-basahin niya pa rin, babalik-balikan. Bakit po? Umiibig. Nauso yung chat. Ganon din po. Nung unang messenger, hindi mo madilit yung message, ngayon pwede mo nang madilit. No? Ngayon, kumbaga, nandun yung message talagang iniingat-ingatan na yung message palagi niyang binabasa. Galing to sa aking binamahal. Mga kaibigan, kung nandun yung tunay na pag-ibig sa Panginoon, ang Word of God ay palagi mayroong impact sa buhay natin. Tiyak na palagi mangungusap ang Diyos. Pero kapag ka wala na rin. Parang kumakain ka ng sinigang na walang asin. No? So, wala nang kalasa-lasa pa Word of God sa buhay mo. So, gawin ho natin na mayroong pag-ibig. No? Sapagkat ito'y bahagi ng kalooban ng Diyos na tayo maging kahalintulad ng kanyang anak na si Kristo na mayroong pag-ibig at nagawa ang kalooban ng Ama. Pangalawa, no? Kung naunawaan ho natin ang kalooban ng Diyos, mamumuhay tayo sa liwanag. Sabi, dati nasa kaliliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo nasa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. I-check ko natin yung context ng talata ito, no? Sapagkat dito po sa verse 2, ito ipinakita yung tunay nating kalagayan noon na wala pa tayong pag-asa sa Panginoon. Sabi sa chapter 2, verse 1 to 3, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo ang masasamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang Espiritu naghahari sa mga taong suwain. Dati kayo'y kabilang sa mga ito na buhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Ito yung kalagayan natin ng araw. No? Na wala pa tayong pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Hindi makitaan ang liwanag. Sapagkat wala yung paghahari ni Kristo, hindi natin maunawaan yung ipinagagawa ng Diyos sa atin mula sa kanyang salita. Dati patay ho tayo. Kahit anong gusto natin gawin, kabutihan, hindi natin magawa sa ating sariling kaparaanan. Bakit po? Sapagkat nga patay tayo sa harapan ng Diyos. Tayo dating kinapuputan ng Diyos. Pero ngayon, sabi ng salita ng Diyos, ngunit ngayon nasa liwanag, no? Sapagkat kayo nasa Panginoon, tunay na kay Hesus Kristo, tunay po na siya ang tunay na buhay, tunay na liwanag ng buhay. Kailanman, hindi natin maaaring masumpungan ang kaliliman sa Panginoon. No? Kaya kung minsan naguguluhan tayo, lumapit lamang tayo sa Kanya. Liliwanagan tayo ng Panginoon. Kung tayo may dumaranas na mga kahirapan, lapit lamang tayo sa Kanya.
palagi mayroong pag-asa, mayroong katugunan sa ating Panginoon. So, kung mapapansin po natin ang passage na ito, napakaliwanag na dapat natin maunawaan, okay? Maunawaan na sabi po sa verse 2, sinunod ninyo nun ang masamang takbo ng sanlibutan. Dahil wala tayo sa ilalim ng kalooban ng Diyos at di minsan hindi natin ito nauunawaan dahil dati tayong mga patay. Ngayon, pinaalalahanan tayo kung paano tayo dapat mamuhay bilang naliwanagan. So sa verse 7, sabi ng talata, at huwag kayong makisangkot sa kanila. Kung ano man ang takbo ng daigdig na ito, bagkus sikapin natin na alam mo natin ang salita ng Diyos ang siyang napangyayari sa ating mga buhay. Sabi niya sa verse 10, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan. Mga bagay na nagdudulot ng kadiliman, sa halip ay ilantad ninyo sila. May mga pagkakataon sa buhay natin na na-expose tayo sa pamamagitan ng Word of God. At nakikita natin yung ating sariling buhay na mali yung ating ginagawa. Minsan, direkta yung Word of God na nagsasabi sa atin na mali. Subalit may mga pagkakataon na bagamat minsan may review ang Word of God at hindi natin pinakinggan at ipinagpatuloy natin minsan ang Diyos ay nagpapadala ng mga tao upang ilantad yung ating anumang ginagawa. At kapag oras na dumating man yung ganung pagkakataon sa buhay natin, walang ibang nais na mangyari ang Diyos, hindi para ipahiya tayo, bagkus nais niyang iayos ang buhay natin. Sapagkat tayo kanyang pinaging anak, tayo kanyang inibig, tayo kanyang mahal, at sino mang mahal ng Diyos, ayaw niya magpatuloy na lumakad sa kapahamakan. Ayaw niya magpatuloy na lumakad sa kasalanan, bagkus lumakad tayo sa buhay. Ang sinasabi ng Panginoong Jesus, mayroong 200. Ang isang daan ay napakalapad at dinaraan ng napakarami. Subalit yung isang daan ay makipot at maraming mga bako-bako sa daan. Subalit kakaunti ang nakakasumpog nito. Maraming inaayos ang Panginoon sa ating buhay. Kaya dahil ang mahal tayo ng Panginoon, patuloy na aalisin niya yung dapat aalisin upang tayo makapamuhay sa kanyang katuwiran at kabanalan. Unawain ho natin maigi na ito yung nais ng Diyos na mapangyari sa ating buhay. Kung dumating man ang panahon na tayo ho ay nare-rebuke na pagsasabihan sa ating gawa, unawain natin, mahal tayo ng Diyos. May mga pagkakataon, minsan yun na yung message ng Panginoon, yung preaching pagka-Sunday, para bang, minsan iniisip natin talagang pinagplanuhan ni Pastor na sabihin sa ating lahat sa pamamagitan ng pulpito. Maliho tayo ng kaisipan. Sapagkat kung ano man ang revelation ng Word of God, yun ang revelation ng Panginoon sa atin. Okay? Malamang hindi lang tayo, kasi ang totoo, tinatanggap natin yung Word of God kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kapag may mga bagay na parang personal yung dating sa atin, tanggapin natin bilang pagpapala, yung pagtuturo, yung pagtutuwid at hamon ng Panginoon sa atin. Tanggapin natin na ito'y bahagi ng pag-ibig at plano ng Panginoon sa ating buhay. So, panghuli, okay, kung nauunawaan natin ang salita ng Diyos, we will carefully determine what pleases the Lord. Inuunawan natin kung ano man ang kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi yung basta lang tayo, gawin na lamang natin yung kung anong gusto natin. Ang sabi ng verse 16, okay, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Kapag alam natin ang kalooban ng Diyos, tiyak ang kabutihan ito. Pero kung hindi natin ang kalooban ng Panginoon, maaaring patuloy tayo sa kung ano sariling kagustuhan lamang natin sa ating buhay. Sabi niya sa 15, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. So, mayroong maliwanag na paalala sa atin. Okay? As si Apostle Paul, sabi niya, huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So isang kamangmangan, yung gumawa ka ng isang bagay na hindi ayon sa plano ng Diyos. Isang kahangalan, ang lumakad tayo na hindi ayon sa kanyang nais.
isang karunungan ang lumakad tayo sa kanyang katuwiran at kabanalan. Isang karunungan na inuunawa natin kung ano ang kanyang kalooban. Bakit po kamang mga kahangalan ang lumakad sa sariling plano? Sapagkat wala hong tiyak itong patutunguhan. Ang nababasa lamang natin yung kasalukuyan. Pero kumusta yung kinabukasan? Kontrolado mo pa ba? Alam mo pa ba kung anong mangyayari sa mga naging desisyon mo sa ngayon? Subalit kung uunawain natin ang plano ng Panginoon, ito ay patungo sa buhay na walang hanggan. Ang pagsunod sa kanyang nais, pagsunod sa kanyang kalooban, bagamat minsan parang taliwas sa iyong kalooban, pero matatanggap mo kung tunay ang pag-ibig mo sa Panginoon. Sabi sa verse 18, sabi ni Paul dito sa verse 18, huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip, sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Mayroon hong dalawang bagay dito pinakita, alas comparison. Kapag ang isang tao ay lasing, kumbaga halos wala siya sa kontrol sa kanyang sarili. At sa mga taong puspos naman ng Espiritu Santo, ang nasa kontrol, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Ngayon, yung kalasingan, walang patutunguhan. Kasi kung saan yung takbo ng isip, no? Hindi niya gaano kontrolado. Pero ang sino mang nasa ilalim ng kapuspusan ng Santong Espiritu, nasa ilalim siya ng kontrol ng Espiritu Santo at magagawa niya kung ano ang pinagagawa ng Panginoon na mayroong tunay na kagalakan at kapayapaan sa puso. Hindi mo na kailangan pang pilitin kang gawin ang isang bagay sapagkat puspos ka. Sapagkat pinapatnubayan ka ng Panginoon, ng Espiritu Santo. Paano ba natin mararanasan ang kapuspusan ito? Lumapit tayo sa Kanya. Katagpuin natin ang Panginoon sa bawat araw sa buhay natin. Maglaan tayo ng oras na kausapin ng Panginoon. And then, sa 19, sabi niya, sama-sama ipahayag ng inyong damdamin sa pamagitan ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritu. Actually, sa panahon ng pagsamba ito. Pero actually po, sa panahon na tayo nagkakatipon-tipon, dito natin nauunawa ng plano at kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kapag tayo nagkakatipon-tipon, minsan hindi mo alam isang bagay sa balit na daan ng message, okay, ganun pala yun. Kaya pala ito yung nangyayari sa buhay ko. Kaya pala ito yung plano ng Diyos. Kaya pala, so nauunawaan natin. O minsan naman direktahan yung usapan, yung kwentuhan, paalalahanan, napakahalaga ng fellowship. No? Sabi po natin, walang Kristiyanong Lone Ranger. Susugod kang mag-isa sa laban. Anong mangyayari sa iyo? Mayroon ka mga kasamahan na pinagkaloob ng Panginoon upang magkaloob ng kalakasan. So yung mga wala pa hong mga small group, cell group, okay? Maaari ho kayong mag-message sa akin at gumawa ho tayo ng isang small group. Dito ho tayo magkakaroon ng pag-uusap-usap patungkol sa kung ano ang nais ng Panginoon at ang salita ng Diyos ang higit na magibabaw. Na magkaroon tayo ng kalakasan at patuloy pa rin natin makilala si Jesucristo sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi lamang natin malaman yung katotohanan na namatay siya sa krus ng Kalbaryo, pero ang tanong, kumusta sa buhay natin? Kumusta yung impact ng katotohanan ito sa buhay natin? Na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang tanong, tinanggap ba natin yung katotohanan ng kaligtasan ito? Mga kapatid, unawain mo natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Na tayo ho'y lumakad sa kanyang katuwiran, sa kanyang kabanalan, lumakad na mayroong pag-ibig, lumakad na yung liwanag ng Panginoon ang nakikita sa ating buhay, lumakad sa bawat araw na inuunawa kung ano ang nakalulugod sa Diyos. Hindi na tayo ang nabubuhay sa mga sarili natin. Ang buhay na ito, nung panahon na isinuko natin kay Kristo, ito ay kay Kristo na. Kung mayroon mang dapat manguna dito, walang iba kundi Espiritu Santo. Kung mayroong batas na dapat na masunod dito, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Maaaring sinasabi ng halos bago ako mag-Bible school, sabi sa akin, mag-aaral ka ng Biblia. Sabi sa barangay namin, mayroong nang nabaliw dahil sa Biblia. Sabi ko, baka baliw naman talagang dati pa man at nagbasa ng Biblia. So wag mo sabi ko isisi sa Biblia. Sapagkat sabi ko mula pa nung pagkabata, nagbabasa na ako ng Biblia.
At dahil sa pagbabasa ko ng salita ng Diyos, dito ko naunawaan ang kahalagahan ng pagsunod sa mga magulang. Dito ko naunawaan ang paggalang sa aking mga magulang. Sabi ko sa kanya ang tanong, kabaliwan ba ang sumunod sa magulang? Noong panong bago ako papasok sa Bible School. Tapos sabi niya, papasok ko sa Bible School, merong nabaliw sa amin pinag-aralan yung Biblia. Minsan ho, hindi tamang motibo sa pag-aaral ng Biblia. Pero ang salita ng Diyos, hindi sa iyo magtuturo ng kung ano-ano. Itutuwid ka nito. Aayusin ang buhay mo nito. Ipapaunawa sa iyo ano ang nais ng Diyos na mangyari. Ano ang nais ng Panginoon na mangyari sa buhay. So mga kapatid, ang ating pinag-usapan ngayon is understanding ng Biblia. Manatili tayo sa kung ano ang kalooban niya sa buhay natin. Patuloy ho natin i-give up sa Panginoon ang lahat. Patuloy ho natin i-surrender sa Kanya ang ating buhay. At tiyak ko, kapag kayong plano niya ang naganap sa buhay mo, unti-unting magliliwanag sa iyo yung magandang bukas. Kumpara ng panahon na hindi mo siya kilala, palagi kang nag-aalala sa araw ng bukas. Pero ngayon, mauunawaan mo, liliwanag ang kagandahan ng buhay. Bagamat mayroon kang maaaring pagdaanan ng hirap, maaaring may pagdaanan kang kirot sa damdamin, pero mayroon kang kagalakan at mayroon kang kapayapaan sapagkat kasama mo siya. Kasama mo ang Panginoon. Walang ibang nangyayari kundi ang kalooban. Manatili ho tayo sa kalooban ni Lord. Amen po. Huwag yung kalooban mo, no? Ipagpatuloy natin yung kalooban lamang ng Lord sa buhay natin. Tayo pong lahat, okay? Lumapit sa Panginoon. Okay, maaari tayong tumayo at patuloy tayo makapag-usap sa Panginoon ngayong umaga. Kung mayroon man sa buhay natin na nais natin isurrender sa Kanya, mayroon mang nagbibigay ng kabigatan sa ating mga puso, mayroon man tayong mga pasanin ngayon, at tingin mo natin walang magandang bukas na nag-aantay, ito yung panahon na lubos mong ipagkatiwala ang sarili mo sa Diyos. Isuko ang buhay kay Jesucristo na siyang tanging Panginoon at tagapagligtas sa buhay. Ngayong umaga, personal kang manalangin sa Kanya at ilapit mo ang iyong sarili. Maaaring minsan pagod ka na dahil sa mga plano mo na minsan hindi naman talaga nagmamaterialize. Ang ganda-ganda ng plano mo ngayon, pag kinabukasan biglang nasisira. Dahil kung ano-anong mga nangyayari. Nandiyan yung problema sa pamilya, nandiyan yung problema sa paligid, nandiyan yung problema sa pag-aaral. Ang ganda na lang inisip mo nung kahapon. Pagkatapos ngayon, hindi naman nangyari. Biglang nagbago kasi yung panahon. Mga kapatid, ang buhay ay hindi weather lang. Ang buhay na kay Kristo ay merong tiyak na patutunguhan. Kung hirap ka na, pagod ka na, lapit ka lang sa Panginoon. Siya ang nagsabi, magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin at kayong aking pagpapahinahin. Si Kristo lamang makapagkakaloob ng tunay ng kapahingahan. Kapahingahan na hindi mo kinakailangan bayaran. Kailangan lang matuto kang magpakumbaba. Manalangin tayo. Ano bang hirap, ano bang bigat, ilapit natin sa Kanya. Isuko na natin ang lahat. Huwag na tayo magtira pa ng kahit na kaunti sa ating sarili. Sapagkat wala kang tiyak na patutunguhan sa sarili mong plano. Nababasa mo, Panginoon, ang laman ng aming puso. Nababasa mo, Panginoon, ang laman ng aming isip. Marami nga kaming mga plano sa aming buhay. Kung gaano kadami ng plano, ganun din kadami yung kabiguan na meron kami dakilang Diyos. Sapagkat sarili namin plano. May mga pagkataon gusto namin magtiwala sa iyo, subalit hindi namin alam kung paano. Subalit ngayong umaga naging maliwanag sa amin ang buong pusong pagpapakumbaba
at lubusang magsuko ng buong buhay sa iyo. Narito, Panginoon, ang aming buhay. Amin pong isinosurrender ang lahat. Maging ang hirap, maging ang kabigatan ng aming puso. Sinusuko namin sa iyo. Ama, ikaw po ang maghari. Lord, anuman ang hirap na meron kami, anuman ang pagod na meron kami, Lord, isinusurrender namin sa iyo. Patawad sa mga pagkakataon na patuloy kaming gumagawa sa sarili naming kaparaanan, subalit hindi mo naman plano. Mga panahon, nagkakaroon kami ng kabiguan at ang akala namin, O Diyos, parang pinaparusahan mo na kami sa sarili naming kagagawan. Lord, forgive us. But right now, Lord, ito ang buhay namin. Buong pusong isinusuko sa iyo. At malaya namin sinasabi, Panginoon, kalooban mo maganap at hindi ang amin. Susunod kami, papailalim sa iyo. Lord, sino man po ang may mga hirap ng kalooban, pagkalooban mo ng kapayapaan. Sino man ang may mga pasan ngayon, pagkalooban mo ng kapahingahan na mula sa iyo. Sino man ang mayroong kaguluhan sa kanyang kalooban, iparanas mo ang pag-ibig. Sino man ngayong umaga, Panginoon, ang may mga sugat ang kalooban. Lord, kagalingan mo ang maranasan nila. Hayaan mo na mabuhay kami na mayroong tunay na kagalakan, kapayapaan, sa kabila ng mga pagtutuwid, pagtuturo, pagpapaalala mo sa amin. Sapagkat ikaw ang nasa amin. Dakilang Diyos, lubos kami nagtitiwala, umaasa sa iyo. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, patuloy mong pangunahan, at dalangin namin na makalangit na pagpapala ang siyang sa amin. Purihin ka po, Ama, ito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Napakaganda ng buhay na ating pong inilalapit sa Panginoon. Patuloy tayong magtiwala at umasa sa Kanya. Makikita mo ang araw-araw na himala ng Diyos. So, sa ating pong mga announcement, sabi ko po sa ating pong 37th Thanksgiving anniversary natin sa church ay ipagpapasalamat natin sa Panginoon na tayo naging kabahagi ng Life Church. Ipagpasalamat natin sa Panginoon kung dito man tinuwid tayo ni Lord. Ang church na ito ay naging pagpapala sa atin sa pamamagitan ng paalala ng Panginoon. Kung nakita natin ang ating sarili na tayo lumago sa pamamagitan ng ministry ng Life Church, no? Ay pinagkatiwala ni Lord. So, ipagpasalamat natin ang mga bagay na iyan. So, maaari kayong humanda sa inyong mga tahanan na paghandaan yung panahon ng Thanksgiving na yun at sama-sama manalangin, kasama ng pamilya na pasalamatan ang Diyos. Okay? So, hindi lamang pasasalamat para sa church, kundi pasasalamat maging sa pamilya na meron kayo. Okay? So, iyan po ay magaganap sa October 18. So, the same service pa rin. Okay? Dalawang service pag umaga, dalawang umaga ho, yung gagawin natin service pa rin. Okay? So, sa mga bahay-bahay, magpasalamat sa Panginoon. Okay? Maaari sa susunod, ibabawi po tayo ng celebration. Okay? Na ipagpapasalamat natin sa Lord. So, ngayon po, tayo po ay yung ilang mga gawain sa church, no, maaaring ibalik po natin, pero pinag-aaralan pa rin natin yung iba, subalit may ilan na maaaring bumalik na sa pagpasok ng November. Okay? Yung mga gawain. So yung mga kananayan, nagpaplano ng muling ibalik yung gawain. Okay? So yung mga wala pa ho mga small group, maaari kayo magpag-ugnayan sa akin para magkaroon tayo ng mga small group or ang mga pag-aaral patungkol ho sa Word of God para tayo patuloy na lumago at makilala natin ang Panginoon. At ngayon din po, papasok ho ang November 1 and 2, iyan ho ay walang pasok. Okay? At halos parang wala naman talaga mga pasok. Minsan tayo, no? Kasi dahil sa pandemic nito. Pero, mga kapatid, mga kaibigan, tandaan ho natin, ang ating mga namatay na ay nandoon ang kasama ng Panginoon. Okay? So, bawal din po pumasok sa mga sementeryo. Ang ginagawa lamang ho natin bilang paalala mo sa inyo, maaari tayong pumunta bilang pagkilala sa kanila na sila ho ay naging bahagi ng buhay natin. Kapag pupunta kayo doon, inaalala nyo lang
na sila ho'y naging kabahagi at ginamit din sila ng Panginoon. Pero pag pumunta ho kayo doon, ito ho ang paalala ko sa inyo, huwag na ho kayong magsalitang mag-isa, nananalangin para doon, nung nakikipag-usap doon. Kasi oras sa sumagot yun, iwan ko lang kung anong gagawin. Okay? Sasabihin mo pa sa puntod, no? Samahan mo naman kami araw-araw, naghihirap na ako, iniwanan mo ako ng ilang anak. Pagka sumagot yun, iwan ko lang kung saan ka tatakbo. No? So wag na ho, kasi unang-una, wala na ho. Nasa piling na yun ng Diyos o kung saan destinasyon meron siya na ipinagkalog ng Panginoon. So, pupunta ka lamang doon, at least, inaalala mo lang, no? Na ito'y naging bahagi, yung lolo ko, yung lola ko, yung kanununuan natin dito pala na ilibing, ay salamat sa Panginoon. Dahil kung wala siya, hindi ako pinanganak sa naibig. Pero salamat kay Lord, sapagkat siya pa rin ang nagbigay ng buhay sa akin. So, maaari natin gawin yun, pero huwag na kayong makipagsiksikan sa mga panahon na ano. Pagandahin nyo naman yung mga minsan parang inulumot ng mga litsyo. Okay? Pagandahin nyo naman. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi naman kasalanan na alalahanin natin sila. Okay? Yung pag-alala ho, yung tama lang, ano? Huwag kayong manalangin sa puntod. Kung baga inaalala lamang natin na bahagi sila, naging bahagi sila ng ating buhay. Okay? So ipinagpapasalamat natin sa Panginoon na kumbaga ipinagkatiwala sila minsan. At darating ang panahon, makikita natin ang mukhaan at makakausap natin sila. Kung nandun na kayo ng pag-asa kay Kristo. Okay? So, ayun po, no? Yun lang yung ating mga mahalagang announcement. Okay? So, dapat meron tayong communion ngayon, subalit po hindi natin nagawa. Okay? At ang ating oras ay medyo lumampas na po. So, okay, pasalamatan pa rin natin ang Panginoon sa lahat ng ito. So, ngayong umagang ito, or sa October 18, doon natin gawin yung ating communion service. Okay? So, itutuloy natin sa October 18, yung ating communion service. So, tayo pong lahat ay tumayo at pasalamatan natin ang Panginoon dahil sa mga handog na meron tayo ngayon. And praise God, salamat sa Panginoon sa mga baguang nakita ko ngayon. At pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa, hindi ito yung paumpisa lamang pagpos patuloy nyo makilala ang Panginoong Jesus sa inyong buhay. At gusto nyo magtiwalaan siya sa inyong buhay, si Jesus Cristo. So tayo po'y manalangin, pasalamatan natin ang Diyos. Amang banal, salamat po sa pagpapala na amin pong natanggap ngayon. Salamat sa iyong salita na iyong pinagkaloob. Naging pagtuturo man na pagtutuwid, paalala sa amin o hamon, tulungan mo kami na may sa katuparan, makita sa aming buhay at magliwanag ka. Dakilang Diyos, tunay po na wala kami ibang nais, kundi kalooban mo siyang mangyari. Sa umaga po ito, dakilang Diyos, hinihiling po namin na ilayo mo ang bawat isa sa anumang mga gawa ng kaaway. Sa mga nagbabiyahe, ilayo mo sila sa anumang aksidente. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan in Jesus' name. Ilayo mo, Panginoon, naman pumapasok sa kanilang trabaho sa anumang mga lubhang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Ang sino may karamdaman sa oras na ito, dalangin namin ang kagalingan ang siyang maranasan nila. Panginoon, itinataas din po namin sa iyo. Maging sino man o Diyos ang mayroong mga pinagdadaanan na hirap sa kanilang pag-aaral sa mga kabataan ito. Tulungan mo po sila, Panginoon, na gawin nila ang tama. Gawin pa rin nila, Panginoon, makakaya nilang gawin. At ipagkaloob mo sa kanilang puso ang kapayapaan. At bilang mga mag-aaral, makita nila isang araw ang naging bunga na kanilang pagpapagal. We pray na maging mga bata na sa kasalukuyan hindi pa rin namin nakakasama sila. Patuloy mo rin pagpalayan kanilang buhay at pangunahan. O Diyos, tulungan mo kami na patuloy na lumakad sa iyong katuwiran, sa iyong kabanalan at ayon sa iyong kalooban. At ang pagpapala, amin pong hinihiling na sa buong isang linggong ito, yung provision mo sa aming mga pangangailangan, ang iyong pag-iingat ay pagkaloob sa amin, maging iyong proteksyon ang patuloy na maranasan ng bawat isa. At may aming mga handog, amin pong itinataas sa iyo. Pagpalain mo ito na patuloy na maggamit sa ikalalawak na iyong kaharian. Pagpalain mo bawat isa at hayaan mo na matanggap ang makalangit na pagpapala. Ito ang aming dalangin, Panginoon, sa ngalan ni Jesus na Panginoon. Amen. Amen. Okay, sa isang mapagpalang araw po sa bawat isa, pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa Kanya ang papuri. God bless po.